Good day. Top-down analysis tayo. So, yung pinadala kong video sa inyo is nakabase dito. Pero, syempre, yung pinaliwanag niya is lumang chart. Kaya minsan, challenge din paano may apply sa latest chart. Lalo na dito, gold yung sample natin. Yung sample niya is euro, ganun. So, let us do top-down analysis for the reason na, let's say, nasa 1 hour ka. Ayan. Sa 1 hour, ano nakikita natin? Di ba? Dito sa 1 hour, this is a downtrend. Yan. Yan. Ito yung trend. Nagkaroon ng break na structure dito. Yan, o. Di ba? Ano ba yung ibig sabihin ng break na structure dito? Di ba? Kung papansin niyo, this is 1 hour, no? This is uptrend. Low, higher low, higher low, higher low, high, higher high, higher high, ayun pala, higher high, and then double top. And then nagkaroon ng indecision, and then nagkaroon ng break na structure. Dito pa lang meron ng tinatawag na, kasi dapat dito, ito low, so nagkaroon ng choke dito yan sa lower time frame. Tapos ito yung break na structure. Yan. Tapos nagkaroon pa rin ng break na structure dito. Tapos dito pa din. Hanggang dito. Then nagkaroon ng ayun, binalikan niya to. Ayan. Bakit kaya nangyari yon, ano? Kung bakit kaya nangyari yon? Dito mapapansin nyo kasi ang daming fair value gap. Dito fair value gap. Dito fair value gap. So ibig sabihin, ang daming fair value gap, maraming imbalances. So kaya yan ang ginawa niya, stop loss hunting. Yan. So binalikan niya. And then ito yung pinaka buy zone or the demand zone. So yan naman. And then ayun, ni-retest niya another ayan, double top. And then kung titingnan natin dito ngayon, this is a downtrend. Ayan, downtrend. Kasalukuyan, nasa downtrend siya. Diba? After niyang i-break yung structure neto, ini-retest niya, ayun, a retest. So, then, ito. Ayan, downtrend, tapos merong pullback, ayun. Then, another downtrend, another pullback. Downtrend, and another pullback. So, dito nagkaroon ng, dapat kasi ito, lower high. Yan, lower high yan eh. Ayan, lower high. Diba? High, lower high, lower high, lower high, lower high. Dapat susunod yan, lower high. Hindi, ito ay high, higher high. So, ibig sabihin, dito nagkaroon ng choke. Then, break na structure. Ayan o. Break na structure dito. Ayan. So, this is now high, higher high, higher high. Low, higher low, higher low. So, ibig sabihin, may uptrend na ngayon dito. So, posibleng tumaas talaga to. Ayan, posibleng. Kaya, tapos mayroong fair value gap. Ayun, no? So, may maliit na imbalances na pwede niyang balikan talaga. And kung titingnan mo to, mabuti, shift ka sa line chart, ayan siya. So, ayan yung mga supply zone. Another supply zone, ayan. So, pwedeng balikan talaga yan ng chart, ng price, ayan. No? Pwede yan. Tapos bago uli, bumaba. Kasi hindi pa naman nabe-break yung structure ng 4 hours. Tingnan natin, ha? 4 hours. Sa 4 hours, tingnan nyo. Yan. Ano ba ibig sabihin ng hindi pa nabe-break yung structure ng 4 hours? Kasi sa 4 hours, tingnan natin, ha? This is high,
lower high, lower high. So, dapat ito, i-choke niya yan. Tapos, pullback. Tapos, pwede magkaroon ng break na structure. Pagka nagkaroon ng ganon, there's a change of structure. Yan. Yan. Wala pa. So, ibig sabihin, ito ay downtrend pa rin ito. Ito is a momentary retracement. So, kung ipipibo natin yan, pero wag na muna. Tama na muna. Top-down analysis lang tayo. So, kung nakakonsentrate ka sa lower time frame, hindi mo makikita yung dominant or bias ng higher time frame. Let us say, start tayo sa monthly. Yan. Yan. So, sa monthly, mag-top-down analysis tayo. Start tayo ng monthly. Yan. Yung iba kasi nagta-top-down analysis, monthly, daily, 1 hour. Iba naman, weekly, 4 hours, 30 minutes. Iba, 4 hours, 35 minutes. Mas maganda, idire-diretso nyo na yan. Monthly, weekly, daily, 4 hours. So, kung top-down analysis, start tayo ng monthly, lagyan muna natin ng support and resistance. Ayan. So, dito, ito yung September, lagyan natin ng support doon, ng yellow line, solid line. Tapos yung all-time high, lagyan natin ng yellow pero long dotted line. So, ibig sabihin yung mga line na yan, nilagay natin ng monthly kasi kulay yellow. Then, lagyan natin ng weekly. Weekly, ito yung weekly, ito. Pwede tayo maglagay ng blue dito, o dito, pwede dito. Tsaka, ito, may all-time high na tayo. Dito na lang, isa na lang. Lagyan natin ng blue line, ibig sabihin, ito yung support ng weekly. Pero gawin nating solid line kasi support. Yan. Yan. And then daily, yan. Daily, ano nakikita natin? Monthly, bullish yan. Then, September, October, bullish pa rin yan. Pero merong rejection. So, ano itong rejection natin? Lagyan na rin natin ng blue line. Dito sa close dito kasi nag-close yung monthly. Anong last week dito nag-close yan. Lagyan natin ng blue line diyan. Blue ito. Lagyan natin ito. Ayan. Ayan. So, ibig sabihin, kung bababa tayo ng weekly, ayan siya. Pwedeng itong area na to is considered natin seller zone or supply zone or ito naman demand zone or buyer zone. Pwede yan. So, ito yung area of interest natin. Dito tayo maghahanap na opportunity to sell or to buy. Kaya lang, to remind you, sell is a counter trend since the bias is uptrend. Medyo risky yon. Mas maganda talaga, you wait for opportunity to buy. Nakaayon ka sa long-term trend, higher time frame trend na uptrend. Ba tayo ng daily, ayan. Sa daily makikita mo may mga yan, nag-exist na yung mga ayan, red. Ayan, bearish candlestick. So, ito yung previous consolidation. Di ba ito? Ayan. Ayan. Kung titingnan yung mabuti, di ba ito is pag breakout dito, ayan. Breakout dito is, nasa daily tayo more than 50%. This is a good breakout. Then, ayun yung pullback. Di ba? So, after the breakout, anong makikita nyo? Sa isahin natin, daily to, may fair value gap. O, anong nangyari sa fair value gap? Di ba binalikan? Ni-retest niya. Then, ayun na naman, red to red. Ayan, pwede nyong lagyan ng pibo yan. O, tapos, ayun na naman, fair value gap. So, dito meron ding small fair value gap, dito may fair value gap. Ito yung binalikan. Ayan. So, may another small fair value gap dyan. Yung fair value gap na yun, nag-act as a support, di ba? O yun.
nagbabounce doon yung sa'yo na naman. So, break na yung structure dyan. O, ayan, break na yung structure. Diba? Nag-ground ng break na yung structure dyan. Another fair value gap. So, ganun ka-importante na marunong kayo mag-identify ng fair value gap. But remember, this is a top-down analysis, ha? Yun. So, ito may maliit, pero dumiretso, sideways. So, yun. Fair value gap. Another fair value gap. O, yun. Binalikan niya uli. O, yun. Ginawang support. So, break na structure, fair value gap, break na structure, another fair value gap. Yan. So, sa daily, makikita natin, it is clearly an uptrend. Ayan. O. Hindi pa nabibreak yung structure ng uptrend. Ayan. Ayan. So, ayan. So, ibig sabihin, ito pa yung, di ba, o, low, higher low, higher low, higher low, higher low. So, hindi, kung ito babalik dito, i-chok niya to, change of structure, tapos bumalik, nagkaroon ng break of structure, ayun. Pero sa ngayon, wala pa, on the daily basis. So, masyadong malayo pa to. Dito muna tayo. Dito. Masyadong malayo pa yan. So, matagal yan. Dun, kung daily yan, baba tayo ng 4 hours. Pero ngayon, at least alam na natin na may fair value gap ito. Ayan, itong box na to. In our mind, yan yung fair value gap na pwedeng balikan. Kasi may lumabas na malaking red candle. Tingnan natin, 4 hours. So, yun, no. Isa, dalawa, tatlo. High. Ito, double tap na yan. Triple tap pa nga yan eh. Yan. 1, 2, 3. Triple tap. So, 1, 2, 3. High, lower high, lower high, low. Ito, low. Low. Di ba? Choke. Break of structure. So, kung ito ay uptrend on a lower time frame, this is now a downtrend on a lower time frame. Pero, since may green na lumabas, ano to? Ito ba ay another uptrend na on the 4 hours? Di ba hindi pa? And not unless break itong higher high, lower high na to. Eh wala pa eh. Kailangan umabot ito doon, mag-pull back, at ma-break niya yon para masabing tapos na yung downtrend na to. Pero sa ngayon, wala pa. So, mas malamang ito nga yung nangyayaring green na to is just a retracement. Papunta saan? Papunta dito. Pwedeng diyan, pagdating diyan yan, mauntog uli yan. Kaya kung magbabay ka, magtipi ka na dito. Ngayon, pag dito naman nagkaroon ng rejection pababa, kung magse-sell ka, pwedeng magtipi ka diyan. Pull back, pwedeng mag-sell ka uli dito, and then pwede kang, remember, this is our fair value gap on a higher time frame. On a daily, di ba? Daily. Tama ba? Natin. O yun, daily. So, ibig sabihin, binabalikan yan. And at the same time, the 4 hours are still on the downtrend. So, para mag-buy ka ng dire-diretso, medyo risky pa. Kung mag-sell ka naman ng dire-diretso, kailangan hanggang dito lang. Yan. Pero medyo risky din yon kasi anything can happen. Ang pinaka-importante, sana naka-align ka sa higher time frame direction. Kaya yung iba, hindi nagte-trade ng ganyan. Naghihintay sila dito, somewhere dito, or magkaroon ng another rejection. Yan. Hindi sila nagse-sell. Pwede, nag-buy, pero nag-aabang sila dito. Yan. Tulad nito, merong lumabas na green. After 3 consecutive 4-hour candle, may green. Anong pwedeng gawin dyan? Iba. Ang ginagawa ng iba, bababa ng lower time frame. Lower time frame. 1 hour. Kaya lang,
may fair value gap eh. Yun ang kinukuha niyo, may fair value gap na talagang pag experienced trader ka, iniisip mo, babalikan talaga yan. So ngayon, ito siya ano. This is low, 'di ba? Ito lower high. So this is lower high. This is high. So ibig sabihin nagkaroon ng break na structure. Nagkaroon ng pullback and then there's a trend. May uptrend on a lower time frame ng 1 hour. So pwede kang talagang pag nag-pullback yan diyan, pwede kang mag-buy hanggang dito. O kaya naman kung ayaw mo mag-TP diyan, nag-buy ka dito, stop loss dito. Pag umangat yung price diyan, adjust mo yung price mo dito. Kasi baka biglang dumiretso nga. Kasi ang higher time frame trend is uptrend. May posibilidad talaga na dumiretso yan. So, anong kagandahan ng top-down analysis? Using top-down analysis, meron kang idea na yung price talaga is pwedeng bumaba dito sa fair value gap nito. At so, sakaling bumaba sa fair value gap nito, pwede kang maghintay ng consolidation dito. And then, yung mga previous lesson natin, pag nag-consolidate, identified fair value gap ito at nag-breakout and pullback, pwede ka nang pumasok ng buy. Bakit? On the higher time frame, bullish tayo. Fundamentals, sentiment for the gold is bullish tayo. And this is just a temporary retracement. And kung babalik tayo ng daily, yan, daily. Ito yung kan, 'di ba? Ito yung red, ito yung another red. Oh. Pwede kang ngang magpibo diyan eh, sa red to red na 'yan, ayan oh. Oh. So ano yung fair value gap? 'Di ba 61? Hindi naman sinabing at 61 magba-bounce na 'yan eh. So ayun yung fair value gap ano? Oh. Just before the 100. Medyo malalim, pero still, andito yung swing low, hindi pa nabe-break yung trend na to. Okay. Malalim nga lang siya kasi medyo malalaki na yung candlestick. And those candlestick are sinisignify niya strength. Siyempre, kung malaki yung candlestick, malaki rin yung pullback niya. Ito, maliit ang candlestick, maliit ang pullback. Maliit ang candlestick, maliit ang pullback. Ayan, maliit ang pullback. Nag-sideways. Ito, laki ng candlestick. Most likely, magpo-pullback siya. Talaga ng medyo malalim. Okay? I hope na makatulong sa inyo to tomorrow. Kung gusto nyo mag-entry ng buy dito, bukas, so TP dito. Tapos abang dito, at kung mag-bounce pababa, sell ka, bawa, ulitin ko bawa. Ayan kasi ito, this is an uptrend on the lower time frame. Ayan 1, 2, 3. Kung mag-pullback na ganun at pumasok ka, TP dyan. Tapos dito, kung mag-consolidate dito on the Asian market, tapos kung lumabas dun sa consolidation, pullback, TP ka uli dito. Or adjust mo lang stop loss mo. Kasi malaki na din yan. Bakit? Yan ay, ilan yan? Magmula dito, papunta doon. That is already 400. Ayan. So, try natin maggawa ng top-down analysis from 4 hours bukod dito. This is 4-hour canvas. Kaya yung mga, baka sa canvas na natin ilalagay ito.